Live from Quezon City, Philippines. Your news, current affairs, and public service channel, Margo TV Philippines. Live. Magandang hapon, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at Metro Manila at sa buong mundo. Tayo po ngayon ay inyong mapapakinggan dito po sa Kalikasan at Kapaligiran sa Margo TV Philippines YouTube channel live tuwing araw po ng Martes alas 2 hanggang alas 3 ng hapon at tuwing araw po ng Miyerkules alauna hanggang alas 2 ng hapon. At ngayon po, pakapalad po natin, ating pong makakapanayam ang governor ng the Fraternal Order of Eagles Incorporated, ang charter ng Sniper Eagles Club, at ito po ay Region NCR 65. Walang iba, si Governor Eagle Lito Edgar Calvo. Good afternoon sa iyo, Governor Lito. Good afternoon, Kuya Kernel, at it's my pleasure to be a part of your program. I'm Governor Lito Edgar Calvo po of Sniper Eagles Region in Share 65. Thank you for being here. Salamat for inviting me. Yes, welcome din. At alam niyo po, kaya naimbitahan ka namin sa ating palatuntunan ang Kalikasan at Kapaligiran dito lamang po sa Margo TV Philippines YouTube channel live dahil po napakasikat. Gagamit pa ako ng word na sikat ang ating pong the Fraternal Order of Eagles Incorporated. At napakarami ito sa buong Pilipinas. At sa aking pagkakalam, ito po ay halos sumakop na sa ibang bansa. So pag-usapan natin ngayon, napakaganda. Unang tanong, how can the Fraternal Order of Eagles contribute to environmental conservation efforts in the Philippines? Paano nakakatulong ito sa ating environmental conservation, Gov. Lito? Actually po, part ng aming programa, bago pumasok sa Eagles, dadaan sa tinatawag namin na introduction, Okay. at yung aming incubation. Paano ito? Yung incubation ay meron tatlong programa, yung community service through feeding program, community service through gift giving. Yes. At the same time, isa namin na pinakamaganda yung aming tree planting program. Yan, napakaganda. Talagang So, environmental conservation ang talagang mission ng ating the Fraternal Order of Eagles Exactly. Incorporated. Okay. Now, pangalawang tanong, what initiatives has the organizations taken to promote sustainability and protect natural resources? Kamuka ng sinabi mo kanina, nagpapatuloy lamang natin ating pag-uusap. Actually, it's a part ng amin talagang sinumpaan bilang mga Agila. Na kung saan as a law-abiding citizen, at the same time as we love God and we love our country, we have to protect the environmental. True. At ngayon nga, may mga programa doon sa aming coalition ng aming mga governors. Pero kaming wellness, Wings of Wellness Coalition ng mga governors, na kung saan yung nag-adapt kami yung project, yung planting the mangrove tree sa Bacoor, almost mga 3,000 mangroves at different mga NGOs, LGUs. Congratulations. At yan ay pakipugnayan sa ating mga LGUs din. Yes. Actually, ino-open po yan, ang Bacoor project at ang Nobilita. Sa Nobilita po, we are able to plant mangrove saplings, almost 1,000 mangroves. Okay. Sa Bacoor, this month, nakapagtatay ng almost 3,000 mangrove. So, iba-ibang mga organization, mga governors, sa Eagles, na kung saan, pati yung mga Rotarians kasama rin, iba-ibang mga sectors, nagtulong-tulong. At ini-spearhead lamang isa nating governor, si Vice Governor Kuya Tony Cama. Kuya Tony, if you're listening. Okay, they're listening now. Now, ganito, siyempre, maraming
collaboration sa other agencies, other NGOs, at siyempre sa mga kababayan natin doon sa area na pinagtaniman. Ano na ang resulta nung napagtaniman natin ngayon? So far, it's growing at may mga nagbabantay. Okay, At okay. iniiwan natin doon sa mga barangay captain. Oo. At yung nagiging contribution, yung financial na nasusubra roon, ay para ipasweldo sa mga nag-aalaga. Na hindi basta pabayaan. Kasi malaki ang role ng mangrove, Colonel. Oo. It's all about fertilization ng ating tubig, sa ating kalusugan. Okay. At the same time, para sa ating mga water, yung ating mga kaisdaan doon, lalo sila doon makapag-create ng kalamapanganak sila doon. So malaki ang role. At the same time, hindi lang yon. Sa pagkakataon ito, sasamantaling ko na, ng Philippine Eagles ay pagdating lalo sa, because yung aming talagang services, through strong brotherhood. Kaya sa pagtutulong-tulong, lahat ay nag-cooperate, nagiging magaan. Lalo pag may mga calamities. Ang Philippine Eagles po ay hindi po tayo nangihingi, kundi mula sa bulsa talaga. Humanitarian service yung talaga. tinatawag na humanitarian Alalayang services agila, at tawagin namin. volunteerism. Yes, yung alalayang agila. At syempre, maliban doon sa pagtatanim nyo, sa pakipag-usap sa ating mga LGUs at sa ibang organizations, nakakandak na kayo na awareness seminar. Yes, of course. Kasama po yun. Ayun. Para mas maintindihan, mas lumalim. So ano naman ang reaksyon ng mga tao na biro mo ang Eagles Club ay lalo nitong Snipers Eagles Club ay talagang tumutulong sa kanila sa awareness at saka sa pag-alaga ng surroundings. Of course, kasi isa po yan na maintindihan ng tao na dapat tayo, dahil mahal natin ang Diyos, mali natin kanyang nilikha. So through empowering these people na mapangalagaan, pinapagin natin na mahal natin ang Diyos. Because yung aming Deo Patria na tinatawag is about for God and country. Talagang makadiyos at makabayan. Napakahalaga kasi, yung awareness eh. Yes. Malaki ang role. So, masingit natin. Sa tingin mo, more or less, how many organizations or members all throughout sa Philippines, nationwide? Actually po, ang Eagles kasi is always maging sa international. Okay. So, sa ngayon, hindi pa namin ma-account kasi yung kanilang tinatawag na renewal. Yung kanilang pag-active status yun ang aming yung data ngayon. But as of now, we are nationwide at maging sa international. Meron tayong US, meron tayong Japan, meron tayong Hong Kong, meron tayong Dubai, meron tayong sa ibang bansa po. Iba-iba. Exactly. So sa US, may mga member din po ako doon nasa Amerika. Yung isa, meron po tayo ngayon na isang bishop na kung saan ay na-induct from dito rin sa US siya, sa New York. Kaya we'll be creating sa our group in New York. So international talaga ito. Yes, international talaga. Siyempre, maliban doon, masasabi natin na itong ibang mga mangrove na tinatanim nyo, dito naman sa medyo bulong-budukin, ano naman ang mga tinatanim natin? So far, kadalasan tree planting. Tree plant. Anong klase yung mga plant? Ang requirements po talaga namin, yung mga fruit-bearing trees. Okay. Halimbawa? Lahat, basta na namumunga, Colonel. Basta namunga. Sa bawat isang membro aspirants, kung tawagin namin, mga applicants, 3 ang requirements. Okay. Bawat isa ay 3. Bawat isa, magdala ng 3 fruit-bearing trees. At alagaan din niya, babantayan? Yes, at may pinagbibilinan tayo doon. Pinag-iiwanan. Okay, napakaganda. Kung saan lugar meron tayo kakilala. Napakaganda naman yan. At maliban dyan, dito sa NCR, sa Rizal, maliban sa Bacoor, meron ba kayong project doon? Yes, sa iba-iba pong mga kung saan. Kasi ang nag-spirit mismo, yung iba-ibang mga grupo, naghahanap talaga kami ng mga lugar. Na kung saan tumutulong din actually ang pagbibigay ng seeds. Itong seed bank natin. Sila tumutulong, nagbibigay din. But most of the time, we buy at doon namin dinadala. Sama-sama po yan. Iba-ibang mga regions, iba-ibang mga clubs, mga president with their members, sama-sama. Sama-sama talaga sila. Sama-sama. Siyempre, pag sinabi natin Eagles Club, ito ay nasa middle age. Ano naman ang partisipasyon ng ating mga youth? Meron ba tayong youth Eagles Club? Actually po, ang Eagles kasi, ang edad kasi ay 25 above. Okay. So, more on mga mature dito because this is an elite organization.
na kung maaari, hindi ka Okay. pwede sumama na wala kang trabaho kasi bunot lito lapid ito eh. Ah, ganun. Pagtulong talaga. Ganun. So karamihan ng mga member natin, from the president, vice president, mga senators, mga congressman, mga mayor, Oh. mga generals sa iba-ibang armed forces ng Armed Forces of the Philippines, mga marami mga kuya at ate. Yeah, at parang bumalik tayo sa bilang pagalang na pag nakakatanda, basta member ang tawag natin, Kuya. ate pag babae. Pag babae ate. Pag lalaki, kuya. Pag mga anak naman, bunso. Bunso. Yes. Paano kung panganay? Bunso pa rin. Bunso pa rin. Ganun. Ito may nagtatanong, ilan na raw yung anak ni Governor Lito, Inter Calvo, ilan na anak nyo? Tatlo po yan. Tatlo. Ilan taon na yung panganay? 31. So, member na rin. Automatic, po siya, bunso. Automatic yun. Okay. Sa mga kababaihan, mga asawa, mayroon ding Yes, grupo? we have grupo? the Lady Eagles. Okay, paano naman yun? Active din sila, kailan pagdating sa mga decision making, more on support lang sila. Support. Auxiliary Siyempre, sila. support group talaga. Sa kanilang Support mga group talaga asawa. yung Para mga at least, asawa. yung mag-asawa na hindi naman ang ginagawa sa Eagles, at least nandun yung kanilang 19 nila, yung ginagawa namin na pagtulong sa ating kapwa. Oo. Kasi kayo ko natanong yon yung kabataan kasi hinihinog natin, pinahinog yung sa future na kung Yes. sakaling mga matatanday na wala na sa ibabaw, yung mga youth naman nakasunod. Kaya parang succession yan. Actually, ang maganda dito, Colonel, talagang kapag strict compliance talaga, pag pumasok ka, NBI, police clearance, Okay. unless nakilala mo yung tao. As the president has the prerogative na alam niya man niya matino yung tao, kaya may accountability yung nag-i-endorse. Na pag ang ipinasok mo ay hindi maayos sa buhay, later you'll be accountable. So Kaya hindi basta-basta rin mag-endorse ng basta makasali lang sa Eagles. naalala ko tuloy na kung ang hanap buhay mo transportation, pag ang driver mo ay nakabangga, so may tama pa rin yung may-ari kasi ang tawag doon sa revised penal code, diligence of a good father. So parang ganun din yun. Opo. Na pag ikaw nagrekomenda, pag member ka na at nagrekomenda ka ng isang eagle na magme-member, kailangan alam mo na kati-katiwala at saka walang mga criminal background at matino. Ang good news lang dito sa Eagles, Colonel, ito yung respeto ng bawat isa ay talagang pinapairal. Ito yung organization na ang respeto ay mataas. Kaya tinawag kuya, ate. Tsaka yung disiplina. Yes, because we're a law-abiding citizen. Napakaganda. Lalo pag naka-emblem kami sa sakyan, naka-t-shirt ako, hindi pwede magwara-wara. Proud na proud. Yes. Proud na proud. At hindi ka pwede basta mag-abuso, Colonel. Kasi sa Eagle, we're a law-abiding citizen. Okay. Now, maliban doon sa pinag-usapan natin ng mga ginagawa, yung tree planting, yung mangrove, saka mga fruit trees na tinatanim natin, mayroon ba din kayong ginagawa yung paglilinis sa mga steros, Yes, mga mayroon. ilog? Yes po, kasama po yan. Actually, nag-divert kami na iba-ibang mga programa, basta services. Yun. Nandyan yung nagdodonate pa kami ng mga CR sa mga schools. Nandyan naglilinis kami doon sa, sa Luneta, yung sa Boulevard. Boulevard. Opo, oo, yung pasyalan David Boulevard. yung White David Sand Boulevard doon. ang tawag doon. Yes, minsan nandoon kami naglilinis roon. Pero kadalasan talaga, yung humanitarian. Actually, halos may mga scholarship, medical mission monthly, meron kami lagi mga medical mission. So, gaano kadalas yung minsan, yung ginagawa yung mga medical Actually po, missions, part po ng ating, activities? part po ng ating alinsunod sa Magna Carta, yung aming constitution bylaws. Dapat ang club mayroong every month activities. Okay. Tapos mayroon kaming monthly ang regions. Okay. Tapos kung ang national naman ay, halimbawa may calamity, nagsabi national, bawat charter, 10,000 o 500 lang ang bawat isa. Okay. Sa 1 million lang, that is 5 million kaagad. Okay. Kaya we are fully recognized by the government. Okay. Now, may tanong dito sa atin. Paano ka mag-membro? Actually po, dapat Maliban doon sa endorsement. Siyempre, merong sariling responsibility din yung ini-endorse. Opo, actually ang pagiging member po, number 1, meron lang kaming 5 eyes na pagdadaan. Okay, ano po yun? Yung introduction, malaman nila paano nag-work Eagles, interview, bakit ka sumali sa Eagles. Okay.
ano bang purpose mo? Kung papasa ka ba doon sa tanong, why you join the Philippine Eagle? Number 3, yung aming tatawag na incubation period, yung services na yun. Incubation, ibig sabihin na pag member mo, inobserbahan ka pa. Yes, yung process na yan. Okay. Tapos meron kaming initiation. Initiation. Pero yung initiation po, wala pong sakitan. Oo. Kasi under the law, bawal ang... kasi uso na yan or narinig natin na maraming namamatay sa initiation. Ang ano natin, kasi mga elite individual ito, for mga professionals. Psychological siguro. Psychological na lang po, at the same time, more on bonding. Okay. Para ma-close yung ano. At saka yung mga protocols, i-memorize na mga Eagles Plates, Eagles Shields, yung mga respect to the elders, may pandama sa kanila. Yung nga nabanggit mo kanina, yung courtesy and discipline. Yes. Siyempre, dadagdag mo yung loyalty. Yes, yung loyalty. At no time to fight for the Philippine Eagle rules and regulations. Natatanaw mo ba yung kuan? Yung loyalty? Yung kuan doon, parang if you work for a man in heaven's name, work for him. Speak well of him and stand by the institution he represents, the Eagles Club. Remember that an ounce of loyalty is worth a pound of cleverness. You must roll condemn and terrifying fault. Why resign your position? But when outside, damn your heart content. Okay ba yan? Parang ganun yun? Tama. Actually, maganda pa nga dito, Colonel. We are not allowed na magdimandahan ng kapwa Agila. Okay. Kapag meron kayong meron tayong mga grievances na mag-aayos, pag-usapan din. So, meron kayong grievance committee. Yes, may mga grievances. Usually, ang nag-handle dyan, mga lawyers. Okay. Kasi you have so many lawyers, mga judges, mga fiscals, na mga nandito sa Eagles. Meron kayong committee on membership. Mayroon committee on membership. Saka simple, pagdating doon sa grievance, titingnan yung bylaws natin kung nasusunod. Kung mabigat talaga ang problema, Eagles Club, Divisionary Sniper Eagles Club. So, puro mayroong sniper dahil yun yung yun ang mother unit kasi may sniper. Yes, okay. Now, paano na po-promote ang isang membro? Kasi ang alam ko, kailangan i-require ka na marami maging member, marirecommend. Actually po, ang bawat member, kapag ikaw naka 1 year na, or 2 years, you can aspire to be a president. Okay. Na mag-recruit ka ng members mo up to from 15 to 25. Tapos at the same time, ililid ka naman ng kapwa mo, ng presidente mo, ng your mother club. At pag ikay naging presidente naman, if you want to be a governor, maging regional governor ka naman, you need at least 6 na clubs na mayroon ka. Ayun. And you're not limited in an area or any places. Anywhere. Anywhere you can. Sa halimbawa, NCR ka, meron kang mga kaibigan doon sa Mindanao. Pwede kang mag-organize doon. At least 25 members initial? Initial. 20 to 25. So, ang limit, walang limit? Wala, kahit na mag-100 sila. Napakaganda. Actually, Colonel, meron pa ko indak ng Davao ngayon. May binubuo ko doon karamihan mga bishops. At meron po tayo sa Nueva Vizcaya, meron tayo sa Nueva Ecija. At meron tayo sa Cavite. Meron tayong mga members na mga judge. Meron tayong mga members na mga mayor. Okay. Meron tayong mga barangay captain. Okay. Oo. So, lalo na sa aking lugar. Yung barangay captain doon ay membro ko rin.
May tanong dito, ano raw ang benefits? Anong privileges niya? Actually po, ang pagsali sa IGES po, you will become entering into a big family. Okay. Lalo na yung pamilya na ang kanilang services through strong brotherhood. Talagang yung relationship, yung connection mo sa ibang mga tao para maging kagabay mo sila, maging kapamilya. Of course, kapag kapamilya, lahat naman ng mga privileges, kaya nga ang tanong, pag ikaw nag-agila, anong pwede mo magawa sa kapwa mo IGES? Natulong. Of course, kung ano mayroon ka. So, malaking bagay po yun. Isa pa yata nakakatuloy dyan. Halimbawa, may member kayong negosyante. Yes. Nangangailangan ng mga construction workers. Yes. Or factory workers. Yes. Siyempre, iano sa mga member, sila yung priority. Exactly, of course. Yun naman talaga, Colonel, ang ano doon, na makatulong ka mapag-create ng jobs, maging halimbawa tayo sa ating bayan. Pwede ba mabanggit kung paano, how much ang i-prepare para maging member? Actually, to sa membership po, it's a prerogative po ng ating mga presidents, ng ating region. Karamihan po, ang membership talaga, simula naman yan sa mura lang. From 3,000, naging 5,000. Depende po sa mga expenses. Lalo kung sa hotel kayo, may mga gastusan. As of now, ang nagiging ano po ng membership is usually from 12 to 15,000. Pero mayroon po tayong mga areas na yung membership is nag-raise sila ng 50, 60. Mayroon yung talaga mga puro mga big time talaga. According to their agreements na 150,000, pero may mga purpose naman po yan. Halimbawa, yung 15,000 ang may barong yata tayong design. Yes, mayroon na po yun. Pati yung place, yung pins, katulad nito. Tapos, mayroon ka ng certification, may ID ka na doon. Pagkain. Opo, yung venue. Kasama na po yun. Kasama doon. Sa mga lady member, yata may mga damit din siya ng design. Mayroon din. Meron naka-uniform din po sila. Mayroon silang Filipiniana, barong, with Eagle logo. Okay. So, napakasarap tingnan, Colonel. Kasi anong una, akala ko anong kulto ito. Napakabarong. Yung kanilang... Nang una, akala mo kulto. Pero nung nakita ko, sila Cynthia Villar, sila mga generals, mga senators na doon. Sabi ko, paano pala ito? Mga elite pala ito. Pero nakakatuwa dahil kahit nasaan ka, pag nakita ka ng Kapwa Agila, magkakamayan talaga yun. Pag nandun ka, secured ka sa isang lugar. Basta may kuya ka at may ate. Yun po ang kagandahan doon. Okay. So, standby po sa ating pagsubaybay, sa ating pong kalikat at kapaligiran, dito naman po sa Margo TV Philippines Live YouTube channel. Atin mo nang balikan ang ating studio para sa pagpapakilala nito at sa ating palatuntunan. Live from Quezon City, Philippines, your news, current affairs, and public service channel, Margo TV Philippines Live. Now, paano naman ang suporta? Ito naman, pag-usapan naman natin ngayon, ang suporta ng mga community na ating mga kababayan sa ating involvement sa ating Fraternal Order of Eagles, Gov. Lito. Actually po, as I have said kanina, aside from the humanitarian service, kasi we are a law-abiding citizen. Okay. Of course, we submit to the authority, we help kung sino nandiyan sa gobyerno, kung ano mga programa na maitutulong namin. Ano yung in times of need na talagang need talaga ng isang community. Okay. At ang maganda lang dito because of Alalayang Agila, yung pagtutulong-tulong na marami kayo, nakakatuwa, magaan ang laban. Kaya pag kami kumakain, kahit milyonaryo ka, parehas ang bayad. Lahat kami mag-share. Unless na ikaw ay mayaman, may sobra-sobra ka, gusto mong bumunot at magdagdag ng mga donation, it's welcome. Nasa iyo yun. Opo, oo. Pero para mag-solicit, we are not allowed. Voluntarily, kapag gusto na talagang maipadama, lalo natutuwa sila. Ganun talaga. Kung may mga activities na schedule kayong gagawin, maliban doon sa pondo na naipon ng club, ay nagtatanong din kayo sa mga membro kung meron silang extra na pwede ibigay. Mayroon kasi during the meeting, yung iba mag-pledge ka agad yun. Kuya Gob, akin na yung okay. Press, akin na po yan. Bawa, ang bawat dala namin is slip and write, nag-toward 300.
O sabi niya sa akin, 10 pack na ako 20 pack na ako. So, nakakatuwa dahil doon gumagaan ang trabaho at ang paggawa ng human rights service. Yeah. Di pa kayo pumapasok doon sa tinatawag natin educational support sa mga anak o kamag-anak Actually ng mga po, mayroon po membro? kami mga scholarship program. Scholarship program. Yes, meron po tayo niyan. Paano yung ginagawa? Mula sa national at ang region, iba-iba po. Kasi kung ano yung kakayanan ng isang region, at meron silang nakonekta na gano'n, ginagawa nila, meron po tayong mga program na gano'n. Okay. Hindi lang doon sa pagtulong sa pagpapakain, kasi we are creating a project na kung saan nag-a-adapt kami ng programa na maging unique. Kasi minsan puro pakain na lang, puro gift-giving na lang. Kaya we go deeper in a higher level na kung saan we adapt the program. Siguro may mga tinatawag tayong medical missions din na ginagawa. Lagi po. Mayroon po kami mga cervical cancer doctors for free. Okay. Mayroon po tayong mga dental for free. Mayroon po tayo sa mata for free. Yung... Opo, mayroon po tayong tuli, pinless yan, free. Maliban doon sa check of yung mata, mayroon pang libre... Salamin. Salamin? Wow, Yes, okay. kasi sa akin lang, isang member ko. Meron siyang 12 optical clinic. At lang ng mga lahat nagpapagawa usually ay nandun sa kanya. Nag-i-sponsor po yun. Pagkagaling. Alam mo na, hindi ko nabanggit kanina na ito pong si Governor Lito Edgar Calvo ay isang naturopath practitioner. So, alay doon ay ikaw din ay pwedeng tawagin doktor at siyempre ang hilig mo yung kalusugan ng ating mga kababayan lalo sa mga miyembro natin. Yes, of course. Ako talaga, Colonel, ay talaga ko dyan pagdating sa kalusugan. Because I believe health is wealth. Yung health as well. Ang sabi nga, ang pagdating daw sa kalikasan, kapaligiran, siyempre, atin tinitingnan dyan kung paano po yung air we breath. Exactly. Pagdating sa kalikasan, sa kapaligiran. Kung mabaho, magkakaroon tayo sakit. Yes. Siyempre, ingat tayo sa the food we eat. So, kailangan, pipili tayo ng may sustansyang pagkain para hindi tayo magkasakit and the water we drink. Exactly. Actually po, yung mga bagay na dapat maintindihan natin kababayan na it's a basic lang. Basic. Basic lang. Number one, ang tao, 70% tubig. So yung priority natin sa tubig, na huwag tayo ma-dehydrate. Huwag tayo magkulang sa tubig. Pangalawa, knowing your food na kinakain na dapat sustansyado talaga. Lalo na ngayon, sobrang init eh. Yes, lalo ngayon. Actually, yung pagkain kasi maintindihan ng mga tao, hindi ito paramihan, pasustansya ng pagkain talaga. Okay. Kaya nga ako'y nagpapasalamat ngayon, nung maintindihan ko, imagine for 2 months more na no rice. No rice. Kasi nung ma-research ko rin at during the seminar, ng isang kanin pala ay 10 kutsara ng asukal equivalent. Wow, okay. Imagine sa umaga 2 kanin, 20 kutsara ng asukal. Sa tanghali 2 kanin, 40 na. Pagdating sa gabi 2 rin, 60. So, hindi ka nang kakanin ngayon? Hindi na pa ako nag-rice. And I feel good. Okay. But I have a base. Mayroon akong supplementation na sa sarili ko na kung saan yung nung ma-discover ko yung Salveo barley grass from US. Ito yung nung ma-research ko mayroon siyang minerals, mayroon siyang complete vitamins. Hindi na kailangan na rice. Hindi na puno na eh. Kasi actually, ang kailangan ng tao talaga yung ating fats, stored fats. Yun talaga ito turn into energy. Kasi yung ating rice, it's more sugary. So, kaya ang tao ngayon, halos mga diabetic ang tao. So, ako, ang nagpapasal ko sa Diyos at sa mga supplements na ating mga maging open po tayo kasi hindi mo naman makain ng buong isa-isang pagkain, lahat ng sustansya, vitamins na ron. Lalo sa mahal ng bilihin na Colonel. Ako naman, nag-try ako na alisin yung kanin. Pero hinahanap ko eh. Pero binabawi ko naman sa exercise araw-araw. Yan ang maganda. Nag-gym naman ako. So, gumagamit pa nga ako ng yung sauna suit eh. Ibig sabihin, doon ko naman binabawi siya. Kasi parang di pa ma-adjust ko na totally wala rights eh. Siguro nga, tama sabi mo, na nakakasanayan din yan eh. Actually, sabi nga, iniinom eh. Pag wala daw rice, hindi tayo Pilipino. Actually, sa mindset lang. Sa mindset lang talaga. Okay. Now, another thing na pwede kong itanong, gaano karami na kaya member natin? Parang itanong ko na kanina yan, kaya lang may nagtanong na siya. Opo, actually more or less. More or less po, kasi noon, mas mga
15 million on that time. Okay. Ang kailangan lang talaga ito maayos ang ano kasi meron kami mga issues ngayon. Anyway, part naman yan. We are not divided by our wings. But as long as you're doing the eagleism, yung aming mga gawain bilang Agila ay we welcome each and every one. Napakaganda. We're not divided. We are not divided by affiliation. We are united by the services at yung aming mga doing or protocols. So kung nagkakaisa talaga ang 10 million na Eagles Club member, kaya nating magkaisa para lalo na malapit ang eleksyon. Anong partisipasyon ng Eagles Club dito sa eleksyon darating? Sa pagdating po sa eleksyon, non-politics. Non-politics kayo. Opo. Although mayroon tayong mga kuya na tumatakbo, ang ano lang namin, pwede ka naman tumulong, huwag ka lang maninira. Okay. Actually, maging professional lang kasi karapatan naman ng bawat isa. Ang sinasabi kasi natin na sa politician, yung dirty politics na kung saan ay maninira ka, para may angat makilala ka, ipakita mo lang kung anong programa mayroon ka. Pero pwede rin tayo mag-endorso ng politicians na sa tingin natin makakatulong sa advokasya ng the Fraternal Order of Eagles. Actually po, bilang mga Agila, pag may tumakbo na kuya, common sense na po yun. Okay. Kasi trusted dito eh. Pag isang Agila ang tumakbo, mga law-abiding citizen ito eh. Okay. Kaya malaki ang trust and confidence mo, of course. Sa ngayon pa, meron bang Agila tumatakbo? Ay, marami po. Marami. Maraming mga tumatakbo. Local government. Mga local governments at mga national governments. Mayroon. Opo, meron po tayong mga senators. Actually, halos sa mga senators ay mga kuya ate. Mayroon. Opo, at meron po tayong mga congressmen. Okay. Mga mayors, mga councilors Okay. na mga tumatakbo. Yun ang so far ang mayroon tayo ngayon. Party list. Party list, napakarami po. So magbanggit ka ng party list. Hindi mo kinakampanya, mabanggit ka lang. Yes, marami po. Kasi meron kaming party list ng mayroon kaming kasama kami may sa LPGM eh. Okay. Yung isa mayroon One Agila party list. Meron din. Yung isa mayroon sila sa ano yung kila Napakarami party Kuya list. Judge Mimbian. Napakarami party list ngayon eh. Oo, para sa mga Oo. May Mga kaibigan lumad. ako na Eagles na tumatakbo rin sa party list, yung Bagong Pilipinas party list. yeah. Masyado masipag mga kampanya eh. Actually, makakasama sana natin ngayon. Kaya lang nandun sa... Ako, ang ano ko lang dyan, Colonel, with your conviction, ang nakikita niyo mapagsilbi sa ating bayan, ay tulungan natin. O huwag tayo mag-discriminate. Kasi bilang governor ng Eagles Club, itong Snappers Eagles Club, anong karanasan mo dito at sa tingin mo, kailangan ba talagang sumama kayong ibang hindi pa nakakasama? So pwede bang ipahagi mo yung mga maalaala mong karanasan? actually, Pwede mo ibahagi sa ating palatuntunan? sure. Actually po, ako dati, skeptic ako kasi nga, I'm a pastor by profession. Pastor, okay. Why should I join? Para saan? Alam, magbabayad pa ako. Gumagawa na tumutulong ako. Kaya lang, ito palang pagiging Agila, you're entering into a big family. Na ang sarap pag marami kang pamilya, saan ka bang pumunta, meron kang kuya at ate. Mas sa negosyo man mayroon. Maging ang pagdating naman dito sa religious background, walang religion na itinataas, kundi yung brotherhood, maging yung kanyang prayer nga eh. It's for general. Na kung saan nakakatulong, Colonel, dito kasi sa negosyo, ang aming doon ay magtulungan. Sa katulad sa amin, napakarami kong member, mga pastors, mga bishops. At may mga mayor, may mga judge, may mga lawyers, may mga police. So lahat ng sektor ng meron po tayong mga member. Opo, kaya nakakatuwa po kasi nga kahit saan magkita, magbabatian talaga yun. Very good. Kaya nga kahit sa sakyan, nagbubusinahan kami. Pag magkita, magkakamayan tayo. Kaya para nagkakilanlan, merong pin. Yes. Sa t-shirt, T-shirt. sing-sing,
sing-sing. Minsan dito sa aming mga Yung Yeah. necklace. yes, opo. At meron tayong mga I-blip sa sakyan. emblem sa sasakyan. Opo. Ba? Okay. Kaya minsan, nakakatuwa nga, pag nagda-drive ka, dahil may emblem ka, hindi ka mapag-warty-warty. Kaya. Kasi kaya. we are a law-abiding citizen. Discipline eh. Exactly. Ah, Kaya so- kahit na mga nasa gobyerno, pag agila yan, pag sinabi kuya, agila tayo. Easy Very lang. nice. Very nice naman. Very Opo, nice. yun ang maganda. Hindi po natin i-consent Colonel yung mga mali. Kundi nagpapalalanan at nagpapakumbaba Okay. as a law-abiding citizen. Okay. So, anong masasabi mo doon sa mga member na hindi sumutumutupad? Dahil mayroon tayong committee on discipline. Paano? Mayroon namang na-sanction o wala talaga? Mayroon po. Mayroon Paano po. naman Yung ginagawa mga natin? tinatawag na nagiging ano sila, na nasa sanction sila, suspension. Suspension? Opo. Depende sa Hanggang gravity ng sa, kanilang offense. opo, oo. Ah. Pag napag-usapan naman, kasi ang usapan dati, under the Magna Carta, na kung saan, before, when you're an eagle, you're always an eagle. Okay. Pero dumating yung time na yung nag-amend ang organization na pag mayroong problema, dapat may sanction din para hindi maabuso. Kasi hindi mo maiwasan talaga. Kung saan may mga black sheep talaga. Kung sa pamilya, may black sheep talaga. But anyway, ang kaganda no, pinag-uusapan. Kaya nga inorient ka ng tama. Kaya lang meron talang na parang pag pumasok ka, ang puso mo ay mali, ay ang gagawin mo tayo mali. Para pag pumasok sa pagkapulis, ibang attitude. Yun, yung attitude. Yes. Attitude. Kasi ang attitude, dalawang klase, di ba? Yung nakuha mo sa family mo, Yes. yung kinagistan mo, at siyempre yung nakikita mo sa labas. Yes. Oo. Yun So, ang ano napakahalaga talaga ng doon. attitude pala. Kaya napakalaga po yung aming tinatawag na orientation. Duman talaga sa process. So, pag may natanggap ng member, pumasa doon sa interview, pumasa sa requirements. So, ilang orientation ang gagawin para siya maging regular member? 3 po. Is Okay. 3 consecutive meetings every month. Okay. Tapos yung mga programa, yung gift giving, yung tree planting, at saka Okay. yung feeding program. Dadaan ka talaga doon. Opo, dapat dumanga talaga roon. At the same time, talagang nag-attend ka sa meeting. Kaya Okay. ang napaka-importante yung 3 T. Time, talent, and treasure. Okay. Ayun ang mga ano doon. Yan ang maganda doon. Okay. So, tutulungan, nag-aanuhan, naggagabayan kung ano mga Pakiulit mayroon. ngayon 3 T. Time, Time, talent, and treasure. Okay. Dapat may time ka. Okay. Pero sa aming mga meeting, Colonel, ang ganda doon, pag may sakit ang asawa mo, may birthday ang anak mo, Okay. you are exempted. Kasi hindi ka tunay na agila, iniwan mo may sakit o mayroong importanteng event, iniwan mo para mag-attend sa event. Yun po ang isang bagay na kagandahan na we will learn to prioritize our family. So, ibig sabihin, kung hindi ka man makadalo Yes, sa mga pag-meeting, nagpapaalam may ka. reasonable ground. Yes, reasonable. O hindi hindi ka umating kasi lasing. Opo. Wala Pero kung may mga contribution, kahit nawala ka, you have to do your part na mag-contribute para sa program. Okay. Pagdating naman sa wellness, kasi pinag-usapan natin yung services, nag-egel. So, meron ba kayong mga physical activity para na itinuturo para maging, kaya sinabi mo, ikaw hindi ka na kumakain ng rice, nag-exercise ka pa yata. So, ano naman ginagawa natin Actually doon? po, during the wellness program, kasi ako po, nag-adapt ako ng programa. Okay, For paano? example, si President na isang senior citizen group, Okay. ay nag-create po ako ng wellness center. Okay. Saan yan? Dito po sa Payatas. Okay. Meron po kami wellness center for free sa lahat ng senior. Okay. Na pag umupo ka roon, equivalent to 3 hours na in-energize ang iyong katawan, chinarge ang iyong katawan. Ano yan? Uupo ka lang sa upuan. Mayroong kuryente upuan? siya, yung May pulse upuan? wave kung tawagin. Okay. Through pulse wave, na buong katawan mo ay na-energize ka. Oo. Yun ang maganda. For free sa lahat ng senior. Oo. At Inadapt ko po yun yung nagtayo programa. ko pa yata ng senior citizen sa cooperative. Yes, at the same time, Pag-share mo nga dito sa ating mga nagbuo rin kami ng cooperative. Oo. Tinawag namin Eagles United Seniors United Cooperative, na kung saan para sa mga seniors, hindi lang umasa sa ayuda. Kasi ang grupo ko po sa seniors ay, mayroon po kaming income generating projects. Okay. Kumikita at meron kami mga savings program Aha. na hindi lamang ay puro ayuda. Okay. Na kumita talaga. At the same time, we enjoy.
So, ini-empower namin na kung saan hindi tumigil, hindi tayo nag-retire kasi walang retirement sa pagbayad ng ilaw. Walang retirement sa pagbayad ng tubig. Tama. Sa pagbili ng pagkain. So, until now, as we go older, mga senior tayo. Senior lang sa edad, pero sa puso, dapat we should be young. Pati katawan. Yes, pati katawan. Oo. Okay. Kasi yun po, Colonel, ang kagandahan. Kapag open-minded isang leader, doon talagang umaarangkada, umangat ang isang organisasyon. Okay. So, napakaganda. At siyempre pa, meron din katanungan dito para kay Governor dito, Edgar Calvo, ang Governor ng Snipers Eagles Club, the Fraternal Order of Eagles Incorporated. Ang tanong, paano na po kung nagkaroon ng kaso yung mga members? Meron bang legal assistance na pinuprovide ang mga members nito? Kasi ang kaso kasi, posible na pagbintangan or hindi inaasahan kagawa ng krimen. Actually, yun po kagandahan dahil malaki ang pamilya ng Eagles. May mga legal counsels. Oh, okay. Alam ko, pag may problema yung mga membro ko, tumatawa ko kay Judge William. Na member? Yes, na member. Oh. Tatawa ko, Gob, ano po may paglilikod? Nakakatuwa. Dahil ay yung ating mga lawyer, automatic nakatawag tayo direkta, nakapagbigay ng advice. Oo, at the same time, siyempre dahil kagrupo, hindi basta-basta magbibigay ng hindi tamang advice. Yes. Ito nga, mayroong pangyayari na both of them are Eagles. At ang kasangkot yung isa, at lumapit sa akin. So, sabi ko, sandali, kailangan timbangin mo rin muna, Colonel. Okay. Mahirap din na isa ang lawyer, tapos para sila, sino ba talaga yung tama mo? Pakinggan ko muna yung both sides, mahirap kumampik agad. Kasi kailangan timbangin. Parang sa politics, puro mga kuya yung tumatakbo. Kailangan, gitna ka lang. Gitna lang. Kung pareho naman Eagles, hindi maganda. Ay, maganda naman. Na kung pwede mapag-usapan. Hindi naman siguro masama kung magbanggit tayo ngayon ng mga at naalala mo mga active duty as elected officials. Pwede ka magbanggit. Elected officials? Elected officials na Eagles member. Actually, ang presidente. Halos, presidente. Ang vice president. Okay. Mga senators, 90%. Okay. Mga generals. Different ng armed forces. Tapos sa mga fiscal, sa NBI, meron tayo. Sa mga CIDG, meron tayo. Mga sa religious, meron tayo mga bishops. Meron tayong mga pare na mga kuya rin. So, mayroon, iba-iba po. Mga barangay captains, napakarami. Opo, Batasan, ang kuya namin dyan, si Kuya Jojo. Ang payata, si Kuya Rascal. Dr. Rascal. Okay. Opo, kaya nakakatuwa kasi pag nandun tayo, syempre, bilang governor, nandun naman kayo mga respeto rin. Wala bang mga NPA na kasali dito? Actually po, dito, ang talaga rito is dapat, free from government, Free from illegal activities. Yes, mga illegal activities. Lahat ng bawal sa batas. Unless po yung tao ay nagbago naman. Okay. Of course, you will Mga surrender Yes, mga surrender, kahit mga pulis, nagkaroon man siya ng problema. And now, he is doing good now for his country. Bakit hindi? Dapat maging open din tayo. Perfecto lang yung pangalan lang eh. Oo, at least, ang kaganda lang dito, dahil pag ikaw nasa organisasyon ng Eagles, nag-iingat ka, kasi hindi mo na sarili ang buhay mo. Okay. Mayroon ka ng kapamilya na dapat iingatan. Oo, hindi ka na pwede magpawan. Doon po sa mga gustong mag-membro ng the Fraternal Order of Eagles Incorporated, dapat pag-isip-isip muna kayo kung kaya nyo bang gawin yung rules. Pakiulit nga yung policy natin bago sila sumapi para doon sa gustong sumama sa the Fraternal Order of Eagles. Mayroon po tayong requirements yung 5 Eyes na tawagin. Yung introduction, paano simulang Eagles ng 1979. Pangalawa, yung personal question, why did you join the Philippine Eagles? Bakit ka sumali? At anong nagustuhan mo sa Agila? Anong pinagawa sa kapwa mo Agila? Number 3, yung ating incubation, yung ating 3 programa. Service, kasi humanitarian service tayo eh. Number 4, yung doon sa initiation naman, para talang maintindihan mo, unang-una ma-memorize mo ng yung Eagle Seed, yung Pledge of Loyalty, yung 4 pillars, dapat maintindihan nila yun. Ano yung 4 pillars? Yung service po, yung service, loyalty, brotherhood, at saka
patungkol po sa Diyos. Yun. Ibig sabihin, kumikilala ng may kapal. Yes. Hindi po Opo. pwede yung walang Diyos. Yung hindi pwede na wala. Dapat Walang kung ano man ang kanilang religious background. Kaya nga pag kami ay mayroong mga kainan, kasi may tayong mga kapatid mga Muslim, wala po tayo dapat pork dyan. So, kung, Ipinopromote po dito yung pag-understand ng mga tinatawag natin na mga local practices o tinatawag na religious practice nila para magalang po yun. okay. Kaya napakalaking bagay na ma-orient talaga. Tingin sa lahat, kapag mayroon tayong mga businesses, Colonel, nagtutulungan, suportahan. Okay. Kasi mas So, maganda, may mga negosyo lang. Para, so yung mga negosyante na napakarami na remember. actually po, isang member ako dyan, isang bilyonaryo. Wow. Mayroon tayong may-ari ng hotel, like Sila Pads Hotel, si Kuya Jeff. Oh. Na ngayon, doon ako lagi nag-induction. Wow. Ba't ako mag-induction sa ibang hotel? Kuya ko ito. Hindi siya mahilig sa politics. Hindi siya mahilig sa politics. Okay. Pero nakakatuwa dahil pag naroon kami sa hotel, talagang asikaso talaga kami. Nasaan yan? Nasa Pasay po yan, Ipihan. Pasay. Opo. Kuya Jeff, kung nakikinig ka man dyan, Sigurado yun, nakikinig. may mga team building pa sa mga resorts actually. Doon sa Pasay mismo, mayroong resort doon. Mayroon po siya doon, may mga activities. Yung resort po nasa Bulacan at saka nasa Naik kami. Okay. Indang, Indang. At marami tayong mga negosyante, Colonel, na nandito. Okay. Mga teacher. May mga teachers din po tayo. Okay. Mga principals, mga idiots. Kaya mo, Sa DepEd, meron po tayo. okay, natatanong ko yan kasi napakahalaga din na may mga educators Opo, na mga opo. member natin dahil kasama yun sa pagdisiplina. Ika nga, ang anak daw natin, pag nasa bahay, tayo bahala pagdisiplina. Pero ang pangalawang magulang nila ay Tama, mga teachers. teachers. Kaya kung oriented sila sa tatlong T ng Eagles Club, mahalaga yon para makatulong din sa Yes. gustong mangyari ng ating Department of Order of Eagles Incorporated. Kaya nga itong maganda, Colonel, pag nagkakilala ka agad, Kuya, saan ka nagtatrabaho? Anong negosyo mo? Connection ka agad. Oo. Palitan ka agad ng cellphone numbers para pag may mga kailangan ka. Madali makakilala kasi mayroong pin. Yes. Mayroon kung minsan naka-t-shirt. Yes. At ikaw, kumpleto ka. May t-shirt ka na, mayroon ka pang pin, mayroon pang paano, mayroon bang regulations kung ano ang klase ng PIN member lang o governor? Yes, o ito sa akin, president? governor. Ganyan klase. Oo, mayroong club officers. Okay. Wala naman nakalagay, basta as igis. Basta yung Generic lang. May klase lang, ibang klase Opo, lang. kaya siya. lang, nilalagay sa kanan. Dito banda. Okay. Hindi dito sa Kaliwa. dito sa kaliwa, dito sa Kanan pagharap yan, ko kaliwa, no? Sa kanan mo yan, sa kanan. Pero ako, Kanan pag mo. sarap mo sa akin, kaliwa. Kaliwa. Yes, kasi Oo. sign ng humility. Oo. Pag kanan na, ibig sabihin, ano na yan, kung nagmamalaki na, hindi magandang ano. Gano'n. Yes, so sa kaliwa yan. So yan pala dito sa kanan. Kung ako maglalagay sa Opo. kanan. hindi Pero sa pag kaliwa. umarap naman ako sa iyo, sa kaliwa. Okay. At pag nagkamay kami, yung strong brotherhood, tapos yung friendship and humility and sincerity. So mayroong paraan din ng pag-greet. Yes, kaya malalaman mo talaga, Colonel, kapag talaga niyan ay duman sa proseso. Sa pagkamay pa lang, sa pagbati pa lang. Malaman na. Okay. So, medyo mabilis ang ating orasan, pero meron pa naman natitira na oras para sa ating mga kababayan na nakikinig. Muli, ulitin ko po na ang ating pong kalikasan at paligiran ay pong mapapakinggan, mapapanood tuwing araw po ng Martes at Miyerkules. Araw po ng Martes, alas 2 hanggang alas 3 ng hapon, at araw naman po ng Miyerkules, alauna hanggang alas 2 ng hapon. Dito lamang po sa Margo TV Philippines YouTube channel live, Kalikasan at Kapaligiran, at inyong anchorman, anyong ho si Sultan Colonel Rodriguez. Mayroon pa tayong mga ibang babanggitin na Gov, at baka marami ka pang mga panawagan at mayroong mga advice sa una, panawagan sa mga member, pangalawa, panawagan sa mga would-be members, at pangatlo, panawagan sa mga komunidad natin kung paano sila ma-organize, ma-orient para sa the Philippine Order of Eagles Incorporated. Unang-una, thank you, Colonel, for inviting me dito sa Magro TV Philippines. It's an honor, it's a pleasure
It's my first time para mag-appear sa social media. Sa lato ng mga kuya ay mabuhay po ang Agila. Yes, yes. Let's continue serving the Lord, serving the community. Let's be a blessing. Regardless of our wings of affiliation, let's be united dun sa ating purpose na tayo mga Agila. At higit sa lahat sa mga kababayan po natin, pag nakakita kayo ng Eagles, mayroon kayong mga concern, mga karaingan, just go to them. Napaganda. Opo, mga open po tayo dyan. Okay. Para kung saan kung si Kuya ang malapit kay Kapitan, Kapitan, may concern po ang ating kababayan. Okay. So, dito ho, kung ano man mga bagay, kasi lahat ng connection mayroon po tayo. Sige lang. Yun ang kagandahan. Kaya, feel free ho to approach, at if you want to join the organization, isang privilege po yun when you become an Eagle. Hindi po kayang bayaran ng salapi. It's not the amount. Kaya pala ay doon po naintindihan, Colonel, na it's not the amount that we pay the Philippine Eagles. It's all about the opportunity that we can serve more and more connections, a bigger family yung ating napuntahan. At the same time, kaya maging mga politicians, mga professionals ay hindi natatakot, hindi na gano'n sumali kasi hindi ito yung basta mga fraternity na gagawa lang ng kaguluhan. Okay. Kundi it's all about doing humanitarian service for our country and for our God. Talagang kakaiba. Elite individual talaga mga ito. Well said. Napakaganda po ng ating pagkakapanayan sa ating pong kaibigan, si Governor Eagle Lito Edgar Calvo, na siyang governor ng ating NCR Region NCR 65 at ang charter po nila is Snipers Eagles Club, the Fraternal Order of Eagles Incorporated. Maraming salamat sa iyong pagdalo at nagkaroon ka ng oras. Although very short time ang ating pag-invite, pero you are always available. Actually, Colonel, talagang we are honored. Ayan, okay. So, maraming salamat. Yes, thank you very much din sa pagdalo at kay ex-girlfriend mo, si Madam Evangeline Calvo, at maraming salamat. Alam mo, natutuwa ako sa inyong dalawa dahil kinukumpara ko yung aking ding ex-girlfriend si Bailami Mabed, nakikinig ngayon. At sabi nga niya, darating pa si Sister Ibalin. Sabi ko, darating, punta ka na. Sabi ni Ibalin, makikita naman tayo after dito. Okay. So, muli po, sa ating pong Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, at sa buong mundo, ang inyong pong lingkod ay nagpapasalamat sa inyong pong pagsubaybay sa ating pong palatuntunan, ang kalikasan at kapaligiran dito lamang po sa Margo TV Philippines YouTube channel live. Ito po ang inyong host, ang inyong kaibigan, si Sultan Colonel Jerry Adige, nagpapasalamat sa inyong pagsubaybay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace be with you always forever. Thank you very much. Good day. Live from Quezon City, Philippines. Your news, current affairs, and public service channel, Margo TV Philippines. Live